Good morning everyone. It's finally my day off. It's 10 a.m. na dito sa Mississippi. Si Allison may pasok sa trabaho. Si Jansoy may pasok din sa school niya. So ako lang mag-isa dito. And marami akong gagawin ngayon. Kasi nga in preparation for our relocation. But first things first, punta muna ako ng car wash kasi dumi na yung sasakyan ko. So yun ang una kong gagawin ngayon. Yeah. So mga 5-minute drive lang siguro yung layo ng car wash dito, kaya medyo malapit lang. And walang ganong mga sasakyan ngayon kasi it's work day. So, madali lang. And then, after ko pumunta ng car wash, I need to go to U-Haul again. Kasi last week, sinabi nila na mag-follow up ako ngayong week if dumating na yung mga parts na in order para sa installment ng hitch. Kahapon, tumawag ako. Sabi ng nakausap ko dun, may isang part pa na hindi dumating eh. And then, I have to call again today, pero I decided na ako na lang pumunta doon kasi mas mabuti talagang makausap ng personal kaysa sa phone lang. And I had to make sure na ma-install talaga ngayong week yung hitch kasi aalis na kami next week eh. And I had to make sure, and hindi ka pwedeng mag-tow ng trailer ng U-Haul kung walang assembly ng hitch nga. Standing here a while just to take it all in. Radio's playing our song. And then you stood there smiling at me as so many times before. I'll never wanna be away, leave you again. You are all I want and more. It's true. If only I could do one thing, I'll be with you. It's true. Baby, how I need the loving of you. Waiting at the doorstep, finally home. I've been gone for too long. Standing here a while. Good morning, sir. How's your day going? Good. How's yours? Doing good. Which one are you thinking? I just need a $10 one. Yes, sir. Need a receipt? No, sir. Yes, man. Thank you, brother. All Have a right. great You day. too, you too, okay? sir. You are now ready to enter the car wash. Please proceed by following the directions inside. Baby, how I need the loving of you. Will you still love me as I'm getting older and old? And when you are away, I sometimes shiver and cold. It is hard to define you, but you're worth more than gold. When everything is torn.
So yan, tapos na akong mag linis. After this, we're going to the office of U-Haul. Tapos na ako sa U-Haul, and yung mga materials nandito na lahat, kompleto na. Tapos tomorrow 7 AM yung schedule ng installation tomorrow, so babalik ako dito bukas. And punta muna ako ng Walmart kasi may mga mabibili ko doon pang security ng sasakyan din. So nandito na ako sa bahay, sa apartment complex namin. So okay na yung U-Haul. Tapos tomorrow na lang, yun nga, sa umaga inilay kakabit. Pumunta pala ako sa Walmart kanina, so nakabili ako nito, steering wheel lock. So it cost me $22 ito. And then may nagsasabi na hindi daw 200%, pero at least may deterrent yung mga magnanakaw, at least man lang pahirapan natin sila. So and then para sa trailer namin, bumili ko to sa Amazon, heavy duty wheel lock. So ito naman ikakabit sa gulong. So ito para sa trailer to, and then ito naman para sa manubela ng sasakyan. So yun, kasi dito sa US daw, isang sasakyan ang ninanakaw every 31 seconds. So ang dami pa lang. Dito depende rin, number 1 yung California, number 2 yung sa Colorado, tapos dadaan din kami sa Colorado. So may nang mabuti na yung may kahit konti, may pang secure tayo sa sasakyan. So yun, ikakabit ko to, titingnan ko kung paano to ikakabit. So yun. Okay, so tingnan natin kung paano to. Ganun pala to. Kasi sa Pilipinas hindi ko naglalagay nito eh. Ngayon lang. Ano ba yung gagawin to? Come on na. Ito itong ginagawa ko. Bakit ang hirap? Ito, yan. Bakit ang hirap yata? Ano gagawin to? Yan. Okay. So, paglagay mo dyan, para itong button eh, ipapress mo to para mag-lock. So, hindi na yan mag-move. So, pag ninakaw to, straight lang yung manubela, hindi ma-turn. So, ganun pala itong principle nito. Okay. So, ito, para sa sasakyan, okay na to. Siguro, hindi naman siguro to manakaw na. Kasi ang heavy duty din eh. Bigat, makapal din. So, okay na to. Tapos, ano pa pagtanggal nito? Okay. Ano pala? Okay. So, okay na yan. Tapos, yung wheel lock na naman ang titingnan natin. Okay, so tingnan natin yung wheel lock. Ano to? Yan, nakita ko sa inyo. Bigat din ah. Okay. Ito. Nasaan ba to? Okay. Unin ko muna ang kuwan. Alright. Ito yung susi. Okay. Tapos okay. Okay. Saan pala to?
Okay. Ano pala? So, dalawang component siya. Tapos, lalagay natin. Yan. So, ang gagawin dito, lalagay ko dito. So, yan pala. Oh, yan. Parang ganun. So, hindi na yan iikot. Ito, para to sa trailer. Sa gulong ng trailer. Siguro, bibili pa ako ng isa. Ang presyo nito, $28. So, may tax, mga $31 yata sa Amazon. Ang bilhin ko. So, $31. Tapos yung ito, $22. So, lahat-lahat, $53. Lahat. Ito, yung dalawa. So, at least man lang, may deterrent tayo. Kahit konti. Kasi, ang layo ng biyahe namin. Tapos, wag makarnak. Hindi naman sana, makarnap. Anong gagawin namin? So, medyo mabuti na yung may added security tayo kahit konti. Ayan. So, ganun lang pala. Yung isa, doon sa Manubela, at saka yung isa, parang sa Pilipinas, clamping din to eh. Yung mga nagka-clamp, yung LTO. So, yan. Hindi ko na lang inigpitan kasi for educational purposes lang naman. So, dun sa pag nandun na kami, higpitan ko yan. Ano ba to? Ayan, dyan. Yan. So, tapos ilalagay mo lang to sa likod ng sasakyan. Yun. So, yun ang paunang security measures na kinuha ko. And may bibilhin pa ako siguro. Hindi pa lang. May na-order na ako pero hindi pa dumating. So baka bukas or the next day darating yon. Tapos yun nga. May nakita kong mga vlogs at nabasa din na yung steering wheel lock wala ding silbi doon kasi lalagariin din yun. Pero at least man lang may measure tayo na para prevention kahit konti. Kaysa naman parang ibibigay na lang natin yung sasakyan or properties natin. May nakita akong isang news. I think that was a month ago siguro kasi nanonood din kami ng mga news sa Canada, US at saka Pilipinas. So yun ang mga tatlong countries na tinitingnan namin yung mga news. And then Chief of Police yata yun sa Ontario na sinabi na ilagay ang susi ng sasakyan sa gilid ng pintuan para hindi na makapasok doon sa kwarto yung mga magnanakaw in case may magnanakaw. Natawa ako doon, parang surrender na yata tayo sa mga kawatan dito or sa Canada. Bigay na lang natin. And exactly the opposite sa Chief of Police din sa Florida dito sa US. Mga 3 weeks ago din, a month ago, sabi niya na pag may pumasok sa bahay niyo, mas mabuting barilin niyo para wala na kaming ano ba to? Wala na kaming dadakpin or wala na kaming imbestigahan, parang gano'n. Which is opposite tong Canada at saka US. So kayo nang bahala kung ano sa tingin niyo ang mas mabuti. Sundin yung Chief of Police sa Ontario or Chief of Police sa Florida. So kayo nang bahala nun. And so yun, bukas pupunta din ako ng U-Haul para sa hitch installation. Tapos pakadarating na rin yung additional security na in-order ko para sa biyahe namin. So yun lang munang vlog namin ngayon. Thank you all for watching. God bless you all and always be safe.